Magandang araw mga mag-aaral. Isa na namang puno ng aral at kaalaman ang ating matututunan ngayong araw. Ako, si Ginoong Gabriel Magay, guro mula sa mataas na paaralang pambansa ng 20 Reales. Ako po ang inyong magiging guro sa Araling Panlipunan 7 sa araw na ito. Kaunting paalala po, ihanda po ang inyong mga kagamitan na makakatulong sa pag-aaral sa oras na ito. Ang ating pong MELS o pamantayan sa pagkatuto sa araw na ito ay nasusuri ang mga anyo, tugon at epekto ng neokolonyalismo sa Timog at Kanlurang Asya. So inaasahan po natin sa pagtatapos ng ating aralin, inyong masusuri ang mga naging anyo, tugon at epekto ng neokolonyalismo sa mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya. Nung nakaraang FB Live, tinalakay ang nasyonalismo sa mga rehiyon ng Timog at Kanlurang Asya. Ngayong umaga po, ating susubukin ang inyong natutunan at talas ng memorya tungkol sa naging talakayan noong nakalipas na FB Live. Handa na ba kayo? Ano ang dalawang anyo ng nasyonalismo? Ilagay po ang inyong sagot sa comment box. Mahusay mga mag-aaral, ang dalawang anyo ng nasyonalismo ay mapagtanggol o defensive at mapusok o aggressive na uri ng nasyonalismo. Ngunit ano nga ba yung pinagkaiba ng dalawang uri ng nasyonalismong ito? Meron naman po akong dalawang larawan na parehas na nagpapakita ng dalawang uri ng nasyonalismo. Inyo lamang kung tutukuyin kung alin po dito sa dalawa ang nagpapakita ng mapusok o agresibong uri ng nasyonalismo at mapagtanggol o defensive na uri ng nasyonalismo. Ilagay po ang inyong sagot sa comment section. Magaling! Tunay ngang mahuhusay ang mag-aaral ng Valenzuela, So makikita natin dito sa British East India Company, ito ay nagpapakita ng mapusok o agresibong uri ng nasyonalismo. Samantalang dito naman sa Rebelyong Sepoy, ipinapakita naman dito yung defensive na uri ng nasyonalismo. So bago po natin tuluyang buksan ang ating aralin sa araw na ito, meron lamang po akong hinandang maikling panggising ng inyong kaisipan. So, susuriin nyo lamang po at tutukuyin yung mga larawang ipinapakita at pagdudugtong-dugtungin ang mga larawang ito upang makabuo po ng isang salita. I-type nyo lamang po ang inyong sagot sa comment section. Meron po kayong 30 seconds para sagutan ito. Tama, ito ang neokolonyalismo. So bago po tayo mag-umpisa sa ating talakayan, ipapakita ko muna sa inyo yung magiging daloy ng ating talakayan ng neokolonyalismo. So, una po, ating bibigyang kahulugan ang konsepto ng neokolonyalismo. Ikalawa, atin naman tutukuyin po yung mga anyo ng neokolonyalismo. Ikatlo, ano naman po yung mga naging tugon ng mga bansa sa Kanluran at Timog Asya. At ipanghuli, ano naman yung naging epekto ng neokolonyalismo sa mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya. Mga mag-aaral ng Valenzuela, handa na ba kayong busugin ang inyong mga kaisipan sa bagong kaalaman? Ang neokolonyalismo, class, ito ay isang terminolohiya na lumutang matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Sinasabi rito na ang neokolonyalismo ay isang makabagong uri ng pananakop kung saan ibang aspeto ang sinasakop nito. Dahil wala pong sapilitan at walang pagpipilit na nagaganap sa pagitan ng makapangyarihang bansa at dito sa mahihinang bansa.
So sa madaling sabi po, no, ang neokolonyalismo ay neo, bago, kolonyalismo, dituwirang pananakop, neokolonyalismo, makabagong dituwirang pananakop. So meron po tayong dalawang anyo ng neokolonyalismo. Meron tayong tinatawag na dependency theory at meron din namang cultural theory. So paano po nagkaiba-iba itong dalawang anyo na ito sa isa't isa? Sa paanong paraan nasakop ng dituwirang mga bansa ang mga may hina gamit ang dalawang anyong ito? Atin pong bigyang kahulugan ang dalawang anyo ng neokolonyalismo. So, ito po, no, makikita nyo sa ating slide, itong dependency theory, ginagamit po ng mga dayuhang tulong o foreign aid at dayuhang utang o foreign debt na gagawa po nilang kontrolin yung ng mga bansang makapangyarihan o tinatawag natin ngayong first world countries ang ekonomiya at politika ng mga third world countries o yung tinatawag naman nating mga papaunlad na bansa pa lamang. Sa pamamaraan kung ito, ang mga bansang papapaunlad pa lamang ay mas lalong nalulugmok sa utang. At kadalasan tuloy, napipilitan silang sang-ayunan yung mga politikal at ekonomikal na polisiya ng mga makapangyarihang bansa. Sa kabilang banda, ito naman pong covert operation, ito po ay isang uri ng lihim na pagkilos ng mga military upang masunod ang kanilang nais. Isang halimbawa na lamang po nito ang pagtulong ng Estados Unidos sa bansang Iran noong panahon ng kudeta sa Iran. Sa kabilang banda po, no, ang tinatawag naman nating cultural theory o yung ikalawang anyo ng neokolonyalismo, isinasaad dito na ang mga makapangyarihang bansa naman po ay ginagamit yung edukasyon, wika, media at relihiyon sa pagkontrol sa mga mahihinang mga bansa. Halimbawa na lamang po, no, sa edukasyon. Dahil sa kakulangan ng pondo, napipilitan tuloy ang mga tagapamahala ng pamantasan na makipag-ugnayan sa mga kanluraning bansa na siya namang pinagmumula ng kanilang mga libro at kagamitan. So bunga nito, no, yung mga dayuhang ahensya ang namamahala sa mga pasilidad ng universidad. Sa pamamagitan nito, nagaganap yung tinatawag nating intelektual na pananakop. So yung mga libro po, no, na ginagamit ay laman noon yung mga kultura ng makapangyarihang bansa na nagiging sanhi ng tinatawag nating intelektual na pananakop. Ganon din po sa media, no? Nagagawang palaganapin ng mga makapangyarihang bansa ang kanilang kultura sa pamamagitan ng media. Katulad na lamang po ng pagpapalabas ng mga Hollywood movies na ipinapakita din doon, no? Yung mga kanilang kultura, yung mga CNN, ayan, no? Nakikita natin doon yung mga kultura din ng mga makapangyarihang bansa. So, ganon din po, class, no, sa wika at relihiyon. Ginagamit din ito ng mga makapangyarihang bansa para sakupin, no, yung kaalaman ng mga maihinang bansa. Ngayon, class, no, paano kaya tinanggap ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya yung mga ganitong uri ng makabagong pananakop? So ano yung mga naging tugon nila? No? Una, napilitang tumanggap ng tulong pinansyal upang makabangon muli ang kanilang ekonomiya na nalugmok sa digmaan. Ikalawa, pagpayag sa pang-ekonomiya at pang-militar na pagkasundo. Ikatlo, pagpapatupad ng liberalismong pang-ekonomiyang patakaran. Ikaapat, pakikipagkasundo upang mapataas ang kita ng bansa. At ikalima, paghingi ng tulong teknikal o pagbuo ng mga makabayang samahan tulad ng Palestine Liberation Organization. Hindi nga natin, no, maitatanggi na naranasan ng mga Asyano, particularly sa Timog at Kanlurang Asya, itong makabagong pamamaraan ng pananakop. Subungan nito, no, nagkaroon ng epekto sa mga bansang papaunlad ang panibagong pamamaraan ng pananakop o yung tinatawag nating neokolonyalismo. So ano po yung naging epekto ng neokolonyalismo sa mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya? Ano-ano ba yung mga yon? Una, nagkaroon ng tinatawag nating overdependence. Ikalawa, nagkaroon ng loss of pride, no? At ikatlo naman,
yung tinatawag nating continued enslavement. So naging palaasa po dito ang mga umuunlad at mahihirap na bansa sa larangan ng pananalapi, politika, panlipunan at maging kapakanan ng bansa dahil sa patuloy na pagtulong ng mga mayayamang bansa o yung mga makapangyarihang bansa. So ang tanong dito, paano ba natin maiiwasan yung ganitong bagong pamamaraan ng pananakop na tinatawag nating neokolonyalismo? Merong pwede natin po ipakita yung pagmamahal natin sa ating bansa. Sa paano pamamaraan natin maipapakita yung pagmamahal sa bansa? Of course, pagiging makabayan at pagiging makabansa. And of course, I know marami pang iba na pwede nating gawin para maiwasan yung neokolonyalismo. So, bilang pagtatapos po, meron po akong iiwan sa inyong kataga galing kay Kwame. Sinasabi niya dito na the neocolonialism of today represents imperialism in its final and perhaps its most dangerous stage. Tunay nga talagang nakakatakot ang ganitong uri ng pananakop sapagkat itong neocolonialismo o ang tinatawag natin makabagong pamamaraan ng pananakop ay tahimik lamang kumikilos. Minsan, di natin namamalayan na tayo na pala ay banyaga sa sarili nating bayan. Unti-unti tayong nawawalan ng pagkakakilanlan dahil sa patuloy na pagpasok ng mga makapangyarihang bansa gamit itong makabagong uri ng pananakop o itong neocolonialismo. Bilang pagtatapos po ng ating talakayan, ating lamang pong subukin ang inyong natutunan tungkol sa dalawang anyo ng neocolonialismo. So, maipapakita po ko sa inyong mga larawan, tutukuyin nyo lamang po kung ito ba ay politikal na uri ng neocolonialismo o kultural na uri ng neocolonialismo. Handa na ba kayo? Unang larawan. Ikalawang larawan. Ikatlong larawan. Ikaapat na larawan. At ikahuling larawan. Ayan, mga mag-aaral ng Valenzuela, ano ba yung naging sagot o yung mga tamang kasagutan sa mga larawang aking ipinakita? Narito po. At dito na po nagtatapos ang ating talakayan sa umagang ito. Muli, ako po si Ginoong Gabriel M. Magay mula sa Mataas na Paaralang Pangbansa ng Bente Reales National High School. Maraming salamat po.